Okay, good morning. Follow up ito nung top-down analysis natin kahapon. And para tuloy-tuloy yung pagkatuto, yung learning natin. And this is a live chart for today, October 23. So, ayun pa rin yung ating support. This is monthly. And then, ito pa din yung resistance natin. Ang resistance natin dito is the all-time high. Kung lalagyan natin again ang PIBO dito to check kung ano na yung status nung paggalaw nung price action. So, yung price ngayon, yung present price is nasa kahapon nandun sa mismong 61.8 halos. Umabot yan dyan. So, ngayon, nasaan na siya? Nandito na siya bumalik na siya sa 50. So, ibig sabihin, from 61.8, bumalik na siya sa 50. Nasa monthly tayo. So, ano nangyari? Bumaba sa 61.8, bumalik sa 50, ibig sabihin, nag-bounce. Pero makukonfirm mo yan pag bumaba ka sa lower time frame. Then, you go to weekly. Yan. Yan. Tanggalin mo natin to. Linisin natin. Yan. Yan. Makikita natin, ayun yung buntot ngayon. No? Ito yung weekly last week. Dito yung low niya. So, dun sa low, halos nagpantay sila, no? Pantay. Pag titingnan mo dito, pantay. So, dun nag-bounce sa low nung last week. And, since may buntot na ganyan, ang implikasyon yan, nagre-reject yung buyer. Yan. And, kung hindi ko tatanggalin yung PIBO, malinaw na makikita na naabot niya sa ilalim pa nga ng 61.8. And ngayon, nasa 50 na siya. Ibig sabihin, yung price is umaakyat. At the moment. So, yung last week ay hindi nabutas nung present na to. Yun ang implikasyon yan. And, kung titignan nyo kasi yung talagang trend is uptrend naman talaga. Ayan. At yung trend na tong uptrend na to ay nag-start dito. Ayan. So, ibig sabihin, this is a very strong bullish na hindi basta-basta yan babalik. Pero on the weekly, inabot niya yung low. Kaya lang, hindi naging successful yung pagbutas ngayon. Ngayon, sa ngayon, yan. Magre-react lang tayo doon sa price na pinapakita. Hindi natin ipipredict kung tataas o bababa. Okay. So, daily. Ayan. On the daily, ito yung naging bearish engulfing, sideways, tapos bumagsak hanggang dito. And then, kahapon, ito siya. Kung ito talaga ay successful na ibabagsak, medyo dapat sana nag-below dito. Ayan yung blue, yan yung pinakamababa ng weekly, ito. Last week, hindi niya nabutas yan. Nagpantay lang sila dyan. And at the same time, makikita nyo, meron ditong tinatawag na consolidation. At pag may consolidation yan, ibig sabihin, nag-accumulate, nag-iipon ng position kung saan yan lumabas. Malamang nadidiretso dun yan. Tulad nito, lumabas dito, dumiretso dun. And then dito, nagkaroon ng sideways again, lumabas, dumiretso. Yun nga lang, hanggang dito lang. Sa ngayon, hanggang dito lang. Kasi nga, ang dominant trend natin pataas. Kaya medyo ito ay counter trend. Hindi naman ngunit bumababa na ganyan. Is diretso na pababa. Kaya nga may tinatawag na retracement. So, possible talaga that this is just a retracement kasi even fundamentals o yung economic ng Amerika
yung shutdown, they are very uncertain. Again, the USD is, ang value ng USD is bumababa. And then the institutions o yung maraming pera, sabi na, they are buying USD to buy gold. So yung gold, pag tumataas yung demand, so tataas yung price niya. Ayan, tumataas siya ngayon. Pero hindi naman diretso. May mga time talaga na, ayan, babalik siya. O yung tinatawag na retracement. And now, on the daily, nagkaroon siya ng retracement, no? And then, yesterday, nagtuloy-tuloy yung retracement, pero may rejection. Yan, yun yung rejection. So, nakapokus tayo ngayon doon sa rejection. Tanggalin na yun natin itong, tanggalin natin itong PIBO sa higher time frame. Kasi na-establish na natin sa isip natin. Kasi pag maraming masyadong line, nakakalito. So, dito, lagyan natin dito ng, ayan, support dahil nagkaroon dito ng accumulation or sideways. And then, makikita natin ngayon, nag-react yung daily yesterday, nagkaroon ng bounce dito. Kaya lang, makikita mo talaga, bearish pa rin yan. Kaya hindi ka pwedeng pumasok basta-basta dyan. Gagawin mo, baba ka sa lower time frame. Yan. Since lower time frame na to, ang mga TPM dito, based on lower time frame. Tulad nito, merong resistance dito. Okay. So, dito, may resistance dito kahapon. So, pumasok ako dyan, nag-TP ako dito. Ngayon, natulog na ako. Ngayon, nag-break out. Possible ngayon yan, magpo-pullback yan. Dito kung saan nag-break out. So, pwedeng mamaya dito, pagdating dito, at nagkaroon uli ng low, higher low, pwede ka uling mag-enter dito. Then, TP dito. Ganun lang. Huwag yung sagad ka agad dito. Okay. Pagka medyo hindi mo pa kabisado. And then, the moment na ma-breakout itong resistance na to, ayun, magkaroon yan, inabot yan. Ang tawag doon, pwedeng choke. At na-breakout yan, at nag-pullback to create another higher low, pwede ka pumasok. So, pagdating dito niyan mamaya, o kung kailan siya darating niya, hintayin nyo. Kung magkaroon ng maliit na consolidation sa lower time frame, nasa 4 hours ka, ayan. Pag nasa lower time frame na yan, nakita nyo, hintayin nyo lang doon sa lower time. Ulitin ko. Let's say, ito yung resistance ngayon. Ayan, nakita nyo, dumidikit yung one. Maaring gumapang pa yan. No? Huwag ka agad pumasok. Maaring bumalik yan dyan. Pag tingin mo sa lower time frame yan, baba tayo halimbawa. Isipin natin na bumaba ng 1 hour. O yan, no? Diba? Ito siya, oh. Downtrend dito from lower time frame, ha? Then, breakout, retest. And then, diba ito, choke, change of structure. So, pag yan, bumalik uli to create, this is low, higher low. Yan. Bumalik uli at nag-create ng higher low, pwede kang mag-buy. Then, stop loss somewhere dito sa ilalim. Then, TP lang ito. Dito. Maliitan lang muna yung galaw. Kasi nasa lower time frame ka eh. Kung nasa lower time frame ka, medyo liitan mo yung galaw mo, huwag ka agad dito. Yun yung ibig sabihin. If na-breakout ito, after nung galaw na gano'n, na-breakout yan, at bumalik uli to create another higher low, at nasa lower time frame ka, for example, 1 hour ngayon, baba ka uli ng, sabihin na natin 15 minutes. So, hindi ka naman maliligaw kasi ito yung support mo. So, yeah, downtrend. Yan. Then, retest.
double bottom pala. And then, change na structure. If bumalik siya to create another higher low, and then mag-break dito, ayan. Dito, pwede kang pumasok, mag-TP dito, stop loss dito. And then, kung nag-break na structure, hintayin dito, another higher low, pwedeng pumasok dito, stop loss dito, TP na naman dito. So, ganun lang. Pag maliit kasi capital, ganun lang. Pasundot-sundot ka lang. Another break na structure, pull back or retest. Pwede kang pumasok, TP. Yan. Yun lang yung pwedeng gawin pag maliliit yung capital. Huwag sagarin ka agad. Kasi hindi naman yung market, pansinin mo, hindi naman siya yung didiretso eh. Meron siyang magsuswing siya. Yan, oh. Baba, swing. Baba o swing. Kalaki niyan. Kalalaki niyan. Pag sinusukat mo yan, malalaki yan. So, pwedeng yung panalo mo is mawawala pa. Sukatin natin to. 539 nito. Nasa 15 minutes na. 539 pips. Ganun kalaki. Ito lang galaw na to. Sukatin natin to. Itong galaw na to. So, 300. Paano ka mag-i-stop loss ng 100 lang pag ganyan? Kaya pag maliit pa yung capital, maliit na galaw lang sa lower time frame. Pwede nga 5 minutes. Yan. Para sakto eh. Ito ngayon, if you believe that the market will aakyat, so, hintayin mo siyang mag-sideways. Pwedeng mag-sideways yan, bumagsak. Pwedeng bumagsak yan. Mag-create ng another higher low. Maggaganyan yan. Pwede maggaganyan yan. Tapos, ganun. Ayan, oh. High, lower high, lower high. Pero ito, low, low, lower low, lower low. Bigla nagkaroon ng higher low. So, this is a change of structure. So, hintayin yung mag-pull back dyan yan. Pull back. O, pwede kang try mag-buy dito. Stop loss dito. Sigurado? Wala sigurado. So, magre-react ka lang kung ano yung nakikita mo doon sa market. Okay? Good morning and thank you very much and enjoy your free learning. Again, we are not expert here. We're just sharing kung ano man ang meron kami. And tsaga-tsagain nyo lang aralin. And wait for the Saturday until na magkaroon kayo ng orientation para malaman nyo kung paano kayo mailalagay o ma-join, enroll doon sa Canvas natin. Ano ba yung Canvas? Our Canvas is our learning management system. Nandun yung mga recorded video natin for free. Free ba talaga? Yes, free. Everything is free. We decided to give these lessons for all Filipino for free. Kahit 5, wala kayong babayaran. If anyone mag-PPM sa inyo na merong sasabihin na babayaran, i-report nyo lang sa akin. Tatanggalin natin sa community. At isa lang yung hinihiling namin to everyone sa community, maging marespeto tayo sa bawat isa, sa salita, sa kapwa natin, matanda man o bata, sa babae man o lalaki. Thank you very much.